Amen, amen, amen. Glory to God. Sabihin mo nga sa katabi mo, handa ka na ba? Amen. Pwede po ba tayo tumayo mga kapatid? Let's all stand up in the presence of the Lord. Tayo po tumayo, amen, kasi po ang pinaka-importanting tao sa oras na ito ay hindi po ako. Ako po ay instrumento lamang ng Panginoon, amen po. And today, the most important person here in this place is Jesus Himself, amen. Sa oras pong ito mga kapatid, tayo po yumuko, tayo po pumikit, tayo po magtaas ng kamay, itaas po natin ang ngalan ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah, Jesus. If you know how to speak in your heavenly language, let us all pray in our heavenly language right now. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Panginoon, pinapupurihan ka namin sa oras na ito at dinadakila, Panginoon, sa church na ito, dakilang Diyos. Salamat, Panginoon o God, sa isang grabing pagkilos mo, Panginoon, sa aming panambahan kanina, o God. Panginoon, sa oras na ito, Father, I know that you are not done. Alam ko may gagawin ka, may aayusin ka, Panginoon, at may gagawin ka sa puso at buhay ng bawat isa. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasakop kami sa iyo. Humihingi kami, Panginoon, na kapatawaran sa lahat ng aming pagkakamali at lahat ng aming pagkakasala sa iyo, O God. Father, like what you've said in your holy word, create in us a clean heart, O God, and renew a right spirit within us. Restore unto us, Lord, the joy of our salvation and renew a right spirit within us. Panginoon, i-restore mo ang puso namin. Panginoon, pagliyabin mo kami, O God, ng iyong banal na espiritu sa tanghaling ito, O God. Salamat sa iyo, dakilang Diyos. May gagawin ka sa buhay ng bawat isa, from the pastors to the leaders to all the disciples of Jesus Christ. You will deal with our hearts, O God. Spirit of Jesus, set this church on fire for you, O God. Set this church on flames for Jesus. Hallelujah. Panginoong Diyos, we welcome you today. We honor you and we celebrate you, O God. Panginoon, maraming salamat. You will heal lives. You will lead us in our breakthrough. There will be answered prayers today. Spirit of deliverance, spirit of transformation will come and dwell upon the midst of your people, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Muli, amang Ama, binabalik ko sa iyo ang aming taos-pusong papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa matamis na pangalan Jesus, tayo po'y magpalakpakan sa Panginoon sa oras na ito. Amen and amen. Bago po tayo umupo, mga kapatid, pwede po ba natin batiin natin katabi? Sabihin niyo po sa katabi ninyo, ikaw ay pagpapala. Amen. And you may be seated, church. Hallelujah. Amen. Sa oras pong ito, gusto ko muna po sanang kumustahin po ang bawat isa. Kumusta po ang bawat isa sa oras na ito? Amen. Ang lugar po ng Cavite ay kagaya nga po ng sinasabi ko kay Pastor Eric at kay Pastora Amy kanina nung napagating ko po kanina, malaki pong bahagi ng buhay ko at ministry ko ang Cavite. Okay? Dahil po nung nag-uumpisa po ang House of Worship nung 2012, ang una pong anak ng church ng House of Worship nanggaling po ng Cavite. Meron po kaming gawain dito sa Dasmariñas. Okay? Kaya po nung panahon na yon, pag umuwi po kami ng Pilipinas, we usually go to Dasmariñas, Cavite para po sa aming ministry dito. Okay? Kaya nga po nung ako po ay minessage ni Pastor Eric kanina, ni Pastor Eric about couple of months ago, nung nalaman po niyang uuwi po ako ng Pilipinas, at sinabi niya, Pastor, can you preach in our church? Sabi ko sa kanya, nagpa-unlock po talaga ako, nag-yes po ako kaagad. Bakit po? Kasi importante po sa life ko at importante po sa ministry namin mag-asawa ang bayan po, ang probinsya po ng Cavite. Amen? At pinagpala po kayong lahat, mga kapatid. Hindi lang po dahil kayo po ay mga taga Cavite, dahil naniniwala po ako may plano ang Panginoon sa probinsyang ito. Amen po ba? Parang hindi ho yata kayo naniniwala. Naniniwala po ba kayo may plano ang Lord sa probinsya ng Cavite? Amen. Before po ako magsimula,
gusto ko po na sanang i-honor po natin ang ating mga pastor. Once again po, we would like to honor Pastor Eric and Pastor Amy. Pwede po ba natin palakpakan ang ating mga pastor? Pag mahal mo, pastor mo, mas malakas pa dyan. Amen. Gusto po natin silang i-honor kasi po, inopen po nila yung church nila para po sa atin. Amen. And it's a privilege to be here once again po. And sa oras pong ito, gusto ko po silang i-honor at naniniwala po ako na ang pag-open po nila ng church for the word today, okay, is a significant and prophetic move po para po hindi lamang po sa kanilang ministry, kundi po sa buong church po ng Beholding Jesus. Amen. Kanina po nung nag-worship po tayo, hindi niyo man po maramdaman, okay? Kasi minsan ho kasi yung familiarity sa church, akala natin yung nararanasan natin sa church natin ordinaryo lang. Ito na yung nararanasan namin every Sunday, okay? Pero alam niyo mga kapatid, I've been to many places, I've been to many churches, and I've preached to many ministries, okay? Yung worship ninyo, mga kapatid, has a distinct move to touch the heart of God. Amen? At hindi ko po ito madalas sinasabi sa church, hindi ko po ito sinasabi para mambola, okay? Hindi po ako politiko para mambola. Nandito po ako para magpahayag po ng salita ng Panginoon. And I would like to encourage the worship team dahil po, nung nag-worship po tayo kanina, naniniwala po ako na hindi lang po ninyo hinihipo ang puso ng Panginoon. Si Lord po nagagalak po sa worship na hinundog nyo po kanina. Amen po. That's why for the congregation, i-appreciate po ninyo yung worship na dinedevelop ng Panginoon sa church na ito. Love your church, love the worship in this place, and love the presence of the Lord in this place. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So sa oras pong ito mga kapatid, nung ako po ay nag-worship kanina, nagtatanong ako sa Lord, Lord, anong word mo sa church? What is your word for the ministry? Meron na pong hinanda na word today. Pero nung ako po ay naupo at nag-worship kanina, sabi ng Lord, I have a prophetic word for the church. Amen? Kaya naniniwala po ako, anumang prepare ko today, tinatanggal ng Lord and sineset niya aside kasi si Lord may unique na word sa church na ito. Amen po ba? Excited po ba kayo sa word ng Panginoon today? Buksan po natin ating mga Biblia sa Exodus chapter 3, verse 1 till 9. Exodus chapter 3, verse 1 till 9. Kung meron po tayong amplified version, maganda po sana. Kung wala naman po, that's fine. Any English version po will do. Exodus chapter 3, verse 1 till 9. Sabi po dito, Now Moses was keeping the flock of Jethro, Reuel, his father-in-law, the priest of Midian. He led his flock to the west side of the wilderness and came to Horeb, Sinai, the mountain of God. Verse 2. The angel of the Lord appeared to him in a blazing flame of fire from the midst of the bush, and he looked, and behold, the bush was on fire, yet it was not consumed. Verse 3. So Moses said, I must turn away from the flock and see this great sight, why the bush is not burned up. Verse 4. When the Lord saw that he turned away from the flock to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here I am. Amen. Sabihin nyo nga sa katabi, sabihin nga po natin sa Lord ngayon, Here I am, Lord. Amen. Verse 5 po tayo. Then God said, Do not come near. Take your sandals off your feet out of respect, because the place on which you are standing is holy ground. Verse 6. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Then Moses hid his face because he was afraid to look at God. Verse 7. The Lord said, I have in fact seen the affliction, suffering, desolation of my people who are in Egypt, and have heard their cry because of their taskmasters, oppressors, for I know their pain and suffering.
Amen. Verse 8. Now, so I have come to rescue them from the hand power of Egyptians and to bring them up from the land to a land that is good and spacious, to a land flowing with milk and honey, a land of plenty, to the place of the Canaanite, the Hittite, the Amorite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite. Verse 9. Ito po yung last verse natin. Now behold. Amen. Now behold. Ano po pangalan ng church ninyo? Amen. Now behold, the cry of the children of Israel has come to me, and I have also seen how the Egyptians oppressed them. Amen. Alam niyo po, nung binabasa ko po kanina, nung na-captivate ako ng word na behold. Kaya sinasabi ko nga po sa oras na ito, ang word po ng Lord today ay a prophetic word for the church. Amen po ba? Amen. Sino po dito naniniwala na may fresh word si Lord para sa buhay mo ngayon? Amen? Hindi ka uuwing luhaan sa oras na ito. Uuwi kang matagumpay. Amen po ba? Sabi po ng Panginoon sa verse 1 kanina, okay? Si Lord po tinawag si Moses. Remember po si Moses, he was an adopted son, okay? An adopted son of the daughter of Pharaoh. Okay? Nung siya po ay na-discover niya na siya po pala ay isang Hudyo, he is not an Egyptian, okay? And accidentally nakapatay po siya ng tao. He ran away from Egypt, okay? All the way to the place where Jethro lived, okay? At napangasawa po ni Moses yung anak po ni Jethro, okay? At dito po sa Exodus chapter 3 na dinescribe po kung ano yung klaseng buhay ni Moses, okay? After po niyang tumakbo away from the Egyptians, okay? So siya po daw, okay, he keeps the flock, okay? Ano po yung ibig sabihin na keeps the flock? Siya po ay isang pastol, okay? Sabihin mo sa katabi mo, isa siyang pastol, okay? Sa New Testament po, okay, ang description po ng New Testament sa isang pastol ay isang pastor. Okay? Kaya nga po kung ang pastol, he is the shepherd of the flock. Okay? In the New Testament calling, ang pastor po is the protector and manager of God's flock. Amen? Amen? Kaya po ako naniniwala, hindi lang po ito word ng Lord sa church. Word din po ito ng Lord kay Pastor Eric at kay Pastora Amy. Amen po ba? Amen? So like Moses, okay? So like our pastors, Moses was the keeper of the flock. Okay? And sabi dito, he led his flock to the west side of the wilderness. Amen. And came to Horeb Sinai, the mountain of God. Okay? Bago po daw i-lead ni Lord si Moses para dumating doon sa mountain of God, sa Mount Sinai, okay? Kung saan yung mga significant na encounter, significant na pagduel ng presensya ng Panginoon nangyari sa Mount Sinai. Bago po daw makarating si Moses, okay, doon sa Mount Sinai, okay, dumating po daw siya sa wilderness. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, taka naman kapatid. Amen. Bakit ko po sinasabi na kumustahin mo yung kapatid mo? Baka yung kapatid mo nasa wilderness ngayon. Amen. Yung sitwasyon ng buhay natigang. Maraming problema, okay? Marami kang pinagdadaanan sa buhay. Mga kapatid, when the Lord leads us in the wilderness, it means that God wants us to be in His presence. Hindi po ba kayo nagtataka? Bago dalhin ng Lord si Moses sa Mount Sinai, okay, dinala niya muna to sa wilderness. Bakit po? Dahil kapag ikaw ay nasa season of answered prayer, pag nasa panahon ka na laging okay ang buhay mo, okay, usually mapapansin ninyo, hindi mo naman hinahanap-hanap si Lord eh. Tama po ba ako mga kapatid? Pag answered prayer ka, pag punong-puno ng pera yung bulsa mo, pag busog na busog ka, okay? Pag fulfilled yung buhay mo, okay? Usually ang tao, maging ang Kristiyano, wala siyang desire to behold Jesus. Amen po ba? Amen. Si Lord, He always want His people to behold Him. Amen po ba?
hindi po aksidente na beholding Jesus yung pangalan ng church na ito. Because God wants you all to behold Him in every season at all times. Sa wilderness, sa tag-ulan, sa answered prayer at sa gitna ng problema. Amen po ba? Because what you behold is what you become. Again po what you behold is what you become. Ibig sabihin po, kung sino ang lagi mong kasama, nagiging kamukha mo. Sino po dito ang may asawa? Taas ang kamay. Amen? Sa Bisaya po, taas ang kamot. May Bisaya po ba dito? Natutuho ko mag-Bisaya sa Mindanao. Kakagaling ko lang po sa Mindanao kasi. Okay? So, sino po dito may asawa ulit? Taas po ang kamay. Mapapansin po ninyo, yung asawa po ninyo, nung boyfriend mo pa lang, girlfriend mo pa lang, parang ang layo-layo ng itsura mo sa kanya. Nung nililigawan mo pa lang, parang layo, parang hindi kami bagay. Parang langit at lupa. Okay? Parang langit, lupa, di po yung impyerno ha. Langit at lupa lang ho. Okay? So parang langit at lupa ang differential. Pero nung napakasalan mo na, okay? Isa na kayo ng bahay. Isa na kayo ng toothpaste na ginagamit araw-araw. Okay? Pareho na kayo nagluluto sa bawat isa. Pareho ninyong nililinis yung bahay. Unti-unti, yung kaasawa mo nagiging kamukha mo. Kaamoy mo, kaugali mo, kasalita mo, nagiging isa kayo. Are you with me? That's why the Bible tells us when a man and a woman got married, they become one. Are you with me? Okay? So si Lord po, ang sinasabi niya sa atin dito, what you behold is what you become. Ibig sabihin, kung ikaw always after God's presence, you will always look like Christ. Amen po ba? Mga kapatid, we cannot become like God. Hindi tayo pwedeng maging Diyos. Pero, pwede tayong maging kamukha ni Lord. Amen po ba mga kapatid? Hindi tayo kailan maging katulad ni Lord. Pero, pwede nating maging kamukha si Lord. Kaya nga tayo nililid ng Lord sa wilderness kasi si Lord hindi dahil sa gusto kanyang pahirapan. Nililid ka ng Lord sa wilderness kasi gusto niya magkaroon ka ng grabbing desire to be with Him always. Yung wilderness signifies na kauhawan. Di ba po pag sobrang init, dito po sa Pilipinas, di ba wala naman hong aircon sa labas. Di ba? Pag tumigil ka lang sa labas ng 10 minuto para kang ice candy na natutunaw. Di po ba mga kapatid? So ibig sabihin po, pag nagtagal ang tao sa atmosphere ng mainit, okay, naghahanap ka ng tubig. Kuha niyo po ako. Naghahanap ka ng something that will refresh you, that will restore you. Naghahanap ka ng tubig, naghahanap ka ng coke, naghahanap ka ng bubble tea, naghahanap ka ng kung ano mang pwedeng mag-refresh sa'yo. Amen po ba? Nakukuha niyo po ba ako? Okay? So ibig sabihin po, pag si Lord dinala ka sa wilderness, hindi ka niya pinahihirapan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka niya pinahihirapan. Ang nasabi ng Lord sa iyo, hindi ka niya pinahihirapan. Instead, gusto ng Lord, mauhaw ka sa Kanya. Kasi kapag nasa wilderness ka, ang una mo hahanapin, Lord, i-refresh mo ko, i-restore mo ko. Gusto ko ng water that will never run dry. Remember the time when Jesus was with the Samaritan woman? Okay? Sinabi ni Jesus sa kanya, can you give me something to drink? Sabi ng Samaritan woman, una sa lahat, walang tubig dito. Pangalawa, malalim yung balon. Pangatlo, bakit ka nakikipag-usap sa akin? I am a Samaritan woman and you are a Jew. Okay? Sinabi ni Jesus sa kanya, kung kilala mo lang kung sino ako, baka ikaw pa manghingi ng tubig sa akin. Kuha niyo ako. Bakit mo? Kasi alam ni Jesus yung pinagdadaanan ng babae. He knows that this woman have been looking for the love of her life for many years. Amen? Nakailang asawa na nga, nakailang boyfriend na nga eh. Yung kanyang kinakasama nga during that time, hindi pa nga niya asawa. So this woman is not looking for satisfaction. She is looking for the real man. Amen po ba? Sa mga kababaihan, kahit na maghanap ka ng satisfaction sa kung sinong mang lalaki dyan, okay? You will not be satisfied until you meet the real man.
And who is the real man? His name is Jesus. Amen po ba? Si Jesus kasi yung standard. Amen. Hanggat hindi mo ma-meet yung standard, hindi ka masasatisfy. Amen po ba? Kaya nga may mga tao na nag-church hopping from one church to another. Minsan nasa Beholding Jesus, minsan nasa sa kabilang church, minsan nasa sa kabilang church. Bakit po? Kasi ang kauhawa nila, yung satisfaction sa church. Hindi po, ang satisfaction natin dapat si Jesus. Kahit saan ka dalhin ng Panginoon, pag ang kauhawan mo si Lord, okay, hindi ka masasidetrack. Amen. Kagagaling lang po namin ng Mindanao. Nag-minister po kami sa mga churches namin na nasa gitna po ng kagubatan. Amen. Nasa gitna po ng kagubatan, sa bundok. Okay? Wala pong aircon, mainit, parang nasa microwave oven ka sa church. Amen. Pero yung tao hindi nawawala. Yung tao po hindi naghahanap ng ibang gawain na may aircon. Kasi hindi sila looking after the satisfaction. They're looking after the presence. Amen po ba? Kaya nga po si Moses, nilid ng Lord sa wilderness. Hindi dahil sa gusto niyang pahirapan si Moses, kundi gusto niya mauhaw si Moses sa presensya na kayang ibigay ng Panginoon. Amen po ba? Verse 2 po tayo. Sabi po dito ng Panginoon, the angel of the Lord appeared to him in a blazing flame of fire from the midst of the bush. Ito na yung magsasatisfy sa kanya. Yung presensya ng Panginoon. Mga kapatid, walang bagay sa mundong ito na pwedeng mag-satisfy sa iyo apart from the presence of God. Amen? Pastor, gusto kong matapos yung pag-aaral ko. Pastor, gusto kong yumaman. Pastor, gusto ko ng malaking business. Lahat ng yan, mga kapatid, pag na-meet mo, marirealize mo, hindi yan ang totoong satisfaction. Hindi yan. Amen. Sa UK po, sa bansa po ng United Kingdom, kagaya nga po na sinasabi ni Pastor Eric, galing po ako po ay misyonaryo sa UK, sa London po ako nakatira. Okay? At sa bansa po ng London, sa city po ng London sa UK, marami pong nagpapakamatay na mayayaman. Ang mga bahay, mga multi-billion na bahay. Mga nasa A-class na mga bahay, pero nagpapakamatay. Bakit? Hindi kasi pera yung satisfaction eh. Amen? Meron akong kakilala, Pastor, prinsesa ng Dubai, nakatira po sa London. Siya po ay anak ng Emirati, ng Emir ng UAE. Nagtatago po sa London, okay? Kasi po meron po siyang mga atraso sa UAE, sa UAE. Okay? Pero grabe ang yaman, pero grabe ang lungkot. Hindi po kasi pera ang satisfaction eh. Hindi career, hindi love life, hindi pamilya. Lahat ng yan, parte lamang ng grace ng Lord. Pero hindi yan ang totoo mong dapat kinauuhawan. Hindi yan ang totoo magsasatisfy sa atin. What can only satisfy us is the blazing flame of fire that comes from the presence of the Lord. Eh sabi ito, and he looked and behold the bush. He looked and behold the bush. Okay? Hindi siya nakatingin doon sa anghel. Nakatingin siya doon sa bush. Doon sa naglalagablab na bush that talks about the presence of God. Mga kapatid, all things fade away in life when you fix your eyes, when you behold the presence of God. Amen? Mga kapatid, pag kahit na may problema ka, may pinagdadaanan ka sa buhay, kahit nasa gitna ka pa ng wilderness, pag ang focus mo si Lord, nawawala ang problema. Kaya palang sabi ni Jesus, di ba? To fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. Ang sinasabi ng Lord, pag nasa gitna ka ng pinagdadaanan sa buhay, ng kabigatan, ng problema, ang i-focus mo yung mata mo kay Lord. He should only be the focus. He should only be the main goal. Bakit po? Kasi when you look and behold Him, you will not just be consumed by the fire. You will not be consumed by the wilderness.
Amen. The fire of the Lord will restore you, will protect you. Okay? But the presence of God will not be able to protect you pag ang ating pong mata hindi nakatingin sa Lord. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? There is a significant revelation here. Okay? Na si Lord, ang gusto niya, ayaw kanyang makonsume ng problema. Ayaw kanyang makonsume ng pagsubok. Okay? Remember si Jesus. Remember po ang ating Panginoon. Meron po siyang masteral, may doctorate degree siya sa pagiging tao. 33 and a half years po siyang naging tao. Para lang po sa kaalaman ng lahat. Ibig sabihin, si Lord alam niya ang pagiging tao. Napawisan siya, tumugo siya, napagod siya, nahirapan siya. So alam niya ang nararamdaman mo. Okay? Ramdam niya yung puso mo. Alam niya yung bigat ng pinagdadaanan mo. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya nga po si Lord, binibigyan tayo ng sikreto. Sabihin mo sa katabi, may sikreto pala. At alam niyo yung sikreto? To come and behold the presence and not the problem. Again, to come and behold the presence and not the problem. Amen? Kasi kapag nasa gitna ka ng problema, nandun ka sa gitna ng sitwasyon, wala, ma-anxiety ka, ma-anxious ka. Alam niyo, mga kapatid, if you will notice, okay, etong anxiety, yung atong mental health issues, okay, na common na pinag-uusapan ng mundo ngayon, hindi naman po ito something na nangyari po 20 years ago eh. Naging highlight lang to ever since the pandemic. Marami na anxious, marami nagkaroon ng mental health issues, okay? Pero mga kapatid, itong problemang to, hindi po ito bago. Alam to ng Bible. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Buksan natin yung Bible natin, Joshua chapter 1 verse 7. Gusto ko po makita ninyo na yung anxiousness, anxiety, yung mental health problem, mga kapatid, hindi po yan bago. May solution si Lord dyan. Sabi mo sa kata mo, ay may solution pala si Lord. Joshua chapter 1 verse 7 po tayo. Sabi ito, only be strong and be very courageous. Be careful to do everything that is in accordance with the entire law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it from right or to the left so that you may prosper and be successful wherever you go. Verse 8 po tayo. The book of this law shall not depart from your mouth. You shall read and meditate on it day and night so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written. Then you will make your way prosperous and you will be successful. Verse 9. For have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid or dismayed. Sabi sa ibang version po sa NIV, do not be anxious. Anxious comes from the word. Yan po yung pinanggalingan ng word na anxiety. So ang sikreto para ikaw ay hindi ma-anxious, hindi ka matakot, hindi ka ma-terrified is for the Lord your God to be with you wherever you go. It's the beholding of Jesus. It's the beholding of God that fixed the problem of anxiety and depression. Amen. Kahit na po meron kang i-prescribe sa inyo na pampakalma, na pampatulog, or kahit anong mga anxiety pills na meron dyan sa market, mga kapatid, wala pong makakatalo dito. Ito subok at garantisado. Amen. Wala pang side effects. Amen po ba? Diba pag may gamot, kung nag-take ka na gamot, side effects yan eh. Ito walang side effects to. Puro benefit pa. Parang multivitamins. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? So bakit ka maghahanap ng ibang solusyon kung si Lord nag-make way na nga before? Amen po ba? Gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, alam ng Lord kung ano yung pinagdadaanan mo. Meron na siyang PhD, doctorate, master sa pagiging tao. 33 and a half years. Biruin mo, mamamatay na lang siya. Dumugo pa siya from her perspiring glands. Alam niyo po yung kanyang yung siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Ang description po ni Luke, okay? Ay di pala, sa Gethsemane pa lang pala. Gethsemane pa lang, na nagpe-pray siya sa Gethsemane. Yung sobrang bigat na kanyang pinagdadaanan, yung dugo ho, lumalabas na sa, nilalabasan ho ng sweat.
o ng pawis. Okay? Ang tawag po dyan, isa po yung phenomenon called paralysis phenomenon. Hindi po siya rare. 1 in a million chance siya. 1 in a million chance sa mangyayari sa isang tao. Bakit 1 in a million? Kasi po, kapag ang tao, grabe ang stress sa buhay. Grabe ang kabigatan na pinagdadaanan sa buhay. Doon lang po yun nangyayari. Kaya nga po yung spill ng blood of Jesus, hindi lang po siya sa latay, kundi po yung paglabas naturally ng dugo from his sweat glands. Kuha niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya pagdating sa anxiousness, anxiety, depression, alam ni Jesus yan. Alam niya. Kaya nga sinasabi ng Lord, binibigyan ko kayo ng susi, ng key, ng way out. Balik po tayo doon sa Exodus chapter 3 verse 4. Okay? Sabi dito, when the Lord saw that he turned away from the flock, biruin nyo, nung si Moses nakita niya yung presensya, nakita niya yung anghel, nakita niya yung presensya, hindi nag-focus si Moses sa flock. Hindi siya nag-focus sa ministry. Alam nyo, mga kapatid, isa sa mga maling remedy ng church, kapag may pinagdadaanan, magpapakabisi na lang sa buhay, magpapakabisi na lang sa church, hindi ka masasatisfy ng ministry. Pag ang ministry lagi, although ministry is the overflow of our love for the Lord, hindi siya yung source. Kuha niyo po ako, kaya ka naglilingkod kasi mahal mo si Lord. Kaya si brother dito nagki-keyboard pa rin, kahit wala nang worship time, kasi mahal niya si Lord. Kapag ang kanyang pagtugtog ngayon, out of duty na lang, after a few weeks, burn out na yan. Kuha niya po ba ako? Amen? Burn out na yan. Bakit po? Kasi ginagawa mo na lang to out of responsibility, not out of your love for the Lord. Pag pumupunta ka ng church, dahil out of your normal Sunday routine at hindi ito tungkol kay Lord at hindi ito tungkol sa pagmamahal mo kay Lord, katatamaran mo na yan. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Si Moses, nung tinawag siya ng Lord, he turned away from the responsibilities of life and the ministry itself. Okay? Lahat ng yan hindi importante. Ang importante, presensya ng Lord. Amen po ba? Meron po akong isang significant na season sa life ko, Pastor, in terms of my prayer time. We've been under River of God po since 2017. Okay? Ito po ang aming pang-8 taon under River of God. Okay? Kagaya nga po na sabi ni Pastor Eric kanina, kami po ay under River of God. Kami po ay affiliated ng River of God. And since 2017 po, parte na kami ng ministry ni Bishop Chito at ni Pastora Rachel. May one time po na pumunta po sila ng UK at in-invite ko po sila magbakasyon. Kami pong 4. Ako po, ang asawa ko, si Pastor Rachel at si Bishop Chito. Nagbakasyon po kami outside of London. Yung travel po namin from London all the way dun sa countryside, mga 4 na oras po yun. 4 na oras na train ride. Okay? And then sa amin pong pagta-travel, si Pastora Rachel at si Pastora Sarah po, nagkwentuhan yung dalawang yan. Magkaugaliw kasi yan eh. Chikahan yan. Kung ano-ano mga bagay tungkol sa buhay, sa ministry, chikahan yan. Si Bishop po at saka ako, magkaharap po kami. Okay? Baka akala nyo kung nagchichikahan din kami ni Bishop. Hindi po. Si Bishop po tahimik, nagpe-pray. Pray lang yan, tatangs yan, for 4 hours straight. Okay? Ako po, since wala naman po akong kausap, tahimik lang ho ako. Okay? Until, in the midst of our journey, si Bishop nag-stop mag-thanks, Pastor. Gusto mingi siya sa akin straight to my eyes sa sinabi niya, anak, huwag mong hayaan na yung mga panahon na wala kang ginagawa na hindi ka nagpe-pray. Sabi niya yun sa akin. Pero inyo, 2 oras na kami nagta-travel, nagtatang siya, nagtumigil siya para sabihin lang sa akin, anak, huwag mong hayaan na yung panahon na wala kang ginagawa na hindi ka nagpe-pray. Alam niyo, mga kapatid, na-rebuke ako nun.
Amen? Alam niyo, hindi kami madalas nagkakaroon ng one-to-one ni Bishop or nagkakaroon po ng mentoring with Bishop or discipleship with Bishop. Nagkakaroon lang po kami ng direct discipleship at nakikita kami. Pero yung mga ganun po mga salita niya, ano yun? Significant sa akin yun. Importante sa akin yun. Alam niyo, after that time, after that particular mentoring coming from Bishop doon sa sitwasyon na yun, yung prayer life ko po nag-change. Amen? Dati po, nagpe-pray lang ako mga 10 minutes, 15 minutes. Pastor na ako nito Alam mga kapatid, ngayon, 1 oras, bitin pa ako. 1 oras, bitin po ako. Bakit po? Kasi na-discover ko, okay, na hindi pala ministry ang magsasatisfy sa atin. Amen? Ministry allows you to belong to your church family, but that is not the real satisfaction. Amen po ba? Kaya maraming Kristiyano, maraming ministers, maraming mga disciple, maraming worker ng church na burn out na sa ministry. Pagod na, ayoko na pastor, ayoko na pumunta ng church, discipleship tayo ng discipleship, wala namang nangyayari. Reklamo ka na ng reklamo, bakit po? Kasi hindi na si Lord ang kauhawan mo. Nakukuha niyo po ba ako mga kapatid? Si Moses, kinaligtaan niya yung flock niya. Bahala kayo dyan. Gusto yung tumalon, gusto yung tumakbo. Bahala kayo. Ang presensya ng Lord ngayon ang importante sa akin. He turned from the flock to the Lord. The Lord called him in the midst and the bush said, Moses, Moses. And he said, here I am. Alam niyo si Lord, tinatawag ka. Kinakausap ka. Amen? Bakit kaya every 4 a.m. wini-wake up ako ni Lord? Bakit kaya every 1 a.m. kinakausap ako ng Lord? Bakit? Hindi lang po yun out of impulsiveness. Hindi lang po. Si Lord po, hindi po siya impulsive. Si Lord po, lagi siyang may purpose kung bakit kaya ginigising madaling araw. Bakit kaya kinakausap? Amen? Meron si Lord purpose dyan. Amen? At ang kailangan marinig ng Lord sa atin, hindi yung Lord, pagod pa ako. Lord, mamaya na. Lord, busy pa ako. Si Lord nag-ahantay ng word coming from you and you will say, here I am, Lord. Lord, nandito na ako. Ready na ako. Ano sasabihin mo sa akin? Amen po ba? Alam nyo si Lord, He speaks to us in greater things more than you think or imagine. Akala nyo pag nagpe-pray ka, ikaw lang at ikaw, nagsasalita. Alam nyo mga kapatid, during my prayer time, I receive more about the Lord, more than I have heard from the Bible. God takes me into deep things, great things. Amen? Hindi lang po biblically, hindi lang spiritually, even prophetically. Amen po ba? Mga kapatid, si Lord gusto niyang mag-dive in ka sa mas malalim na pagkakilala sa Kanya. Ayaw niya maging bababaw ka lamang na Kristiyano. Pupunta ka ng church, uupo, uuwi. Maghihintay ka na naman ng next Sunday, pupunta ka ng church. Kapag ganun lagi ang sistema ng buhay mo, mapapagod ka. Amen po ba? Ang relationship natin kay Lord, hindi nag-uumpisa at natatapos ng Sunday. Amen po ba? Ang relationship natin kay Lord nag-uumpisa ng linggo, pero nagko-continue ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Amen po ba? Ganon yung classic relationship na hinahanap sa atin ng Lord, that you will always respond, Lord God, here I am. Amen. Punta po tayo sa verse 5. Then God said, do not come near me. Take your sandals off your feet out of respect, because the place on which you are standing is a holy ground. Banal na lupa, banal na presensya ng Panginoon. Aming mga kapatid, sa akin po mga kapatid sa Panginoon, you need to start realizing, mga kapatid, na yung inyong pagtawag, ang pagtawag ng Panginoon sa inyo ay banal na panawagan. Hindi lang siya ordinaryong panawagan. It's not just an ordinary calling. Amen? Kasi ang nangyayari po sa atin, ang nangyayari sa ating mga Kristiyano, kino-compare natin yung church calling sa ating mga regular na trabaho. Amen? Ang trabaho ka sa call center. Kino-compare mo siya sa church ministry, sa church life, sa life mo kay Lord. Hindi po. Amen? Our calling with the Lord is greater than any sort of job. Ano mang klaseng trabaho.
Ano mang klaseng responsibilidad sa mundo? Ito po ay banal na panawagan. It's the highest among the highest. It should be the priority above every priorities. Kaya nga sinabi ng Lord, di ba, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang problema sa taong ngayon, ang problema sa Kristiyano, tatakbo ka na kay Lord pag may problema na. Babalik ka na lang sa presensya ng Lord pag may pinagdadaanan na. Eh si Lord ang sistema ng Lord, balik ta rin niya yung cycle. Kauhawan mo muna siya, pagsilbihan mo muna siya, at yung mga bagay na dinidesire mo, you will earn it, you will have it. Amen? Huwag mo lamang takbuhan si Lord kapag nandun ka na sa bingit ng kamatayan. Bingit ka na ng peligro. Bingit ka na ng problema. Hindi po dapat ang ganun ang relasyon natin kay Lord eh. Si Lord gusto kanyang i-guide from the beginning. Anak, yung pagdadaanan mo na sitwasyon na to, hindi to madali, pero gusto ko tang samahan. Mga kapatid, hayaan mo si Lord samahan ka. Hayaan mo si Lord i-guide ka. Hindi yung sasabihin mo kay Lord, diyan ka lang. Hayaan mo ako maglakad mag-isa. Pag doon sa dulo, nagkamali ako, doon mo na lang ako iligtas. Ay maliho. Maliho talaga. Kaya ka napapagod, kaya ka na-disappoint, kaya ka nagkakaroon ng spiritual frustration. Kaya ka na-frustrate spiritually. At yung spiritual frustration po, ang pinakamalaking danger niyan, yung pagiging backslider. Kasi na-frustrate ka na sa buhay, na-frustrate ka na kay Lord eh. Magiging backslider ka na. Nakukuha niyo po ba ako, mga kapatid? Si Lord po, mga kapatid, gusto kanyang i-guide from the very beginning. Mula umpisa. Nag-uumpisa ka pa lamang, nagpaplano ka pa lamang, gusto na si Lord, nandiyan na siya. Amen po ba? Kasi pag nandiyan si Lord from the very beginning, i-guide niya sa proseso, i-guide niya sa mga sikreto na para ma-breakthrough mo or ma-overcome mo hanggang sa huli, hanggang sa answered prayer, nandiyan pa rin siya. Kailangan po nating makita na yung panawagan sa iyo ng Lord, hindi ordinaryo. It's a holy calling. It's a holy call to be with the Lord. Amen po ba? Verse 6 po tayo. Verse 6. Then he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face because he was afraid to look at God. Nung inintroduce ni Lord yung sarili niya kay Moses, okay? Inintroduce niya hindi lamang siya yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Inintroduce niya yung sarili niya kay Moses as the generational God. Amen? Sabi po ng Bible, for our God is the same yesterday, today, and forevermore. Pag si Lord po sa Bible, na binanggit or nasabi po yung word na I am the God of your father, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ibig sabihin si Lord, pinoprove niya yung kanyang capability from generation to generation. Kuha niyo po ako, mga kapatid. Ako po, I am a second generation Christian. Ang una po na born again sa family namin, sa amin pong direct family, is my mom. Okay? Actually po, hindi pala mom ko, kundi po sa father side ko, yung tiyahin ko, kapatid po ng father ko. Okay? So ako po ay second generation na. Yung anak ko po, third generation na siya. Amen po ba? Kaya nga po, mga kapatid, whenever I teach my daughter how to pray, pag ituturuan ko po siya mag-pray, lagi ko sinasabi sa kanya, anak, banggitin mo kay Lord kung sino kami kay Lord. Amen? Yung faithfulness niya sa lola mo, yung faithfulness niya sa akin, is yung same faithfulness niya sa'yo. Kuha niyo po ako, mga kapatid. Di ba po kapag tayo po ay nagpapakonstruct ng mga bahay natin, ang hinahanap natin credentials. Kuha niyo po ako, credentials. Pag tayo po ay naghahanap ng trabahador sa atin pong mga business, nagbigay sa iyo ng biodata, nagbigay sa iyo ng CV, okay? Hinahanap po credentials. Amen po ba? Si Lord, nung nagpakilala siya kay Moses, hindi lang niya sinabi, ako ang Diyos. Sinabi niya, ako ang Diyos na nagpala kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At kung ano ang pagpapala na naranasan nila, ay ang pagpapalang mararanasan mo. Amen po ba?
Mga kapatid, minsan, akala natin, ang Diyos natin, ordinaryo. Akala natin katulad siya ng mga Diyos sa labas na hindi gumagalaw. Pag humangin, na matutumba, pag natumba na, itatayo mo ulit. Pag nagkasunog, kukunin mo, kasi masusunog yun eh. Akala natin gano'n ang Diyos natin. Hindi po. Ang Diyos natin buhay. Ang Diyos natin makapangyarihan. Ang Diyos po natin kayang gumawa ng imposible. Amen po ba? Kailangan ho natin makita na si Lord, kung ano yung faithfulness niya noon, ay ang faithfulness niya ngayon. Pastor, bakit hindi ko maranasan yung faithfulness ng Lord ngayon? Dahil hindi mo dinidiscover kung sino si Lord noon. Amen ba? Kaya nga po yung same na power, sabi po ng Bible, the same power that raised Jesus from the dead is the same power that runs through us. Amen. Ibig sabihin po, kung kaano makapangyarihan si Lord noon, ganon din siya makapangyarihan ngayon. Sa buhay natin, sa buhay mo, sa gitna ng iyong sitwasyon. Verse 7. Verse 7 po tayo. The Lord said, in fact, sin affliction. Nakita po daw ng Lord yung afflictions. Nakita na yung suffering, desolation of my people who are in Egypt and have heard their cry. Narinig ko yung iyak nila. Alam niyo po ba mga kapatid, alam ng Lord ang iyak mo. Alam ng Lord yung suffering mo. Alam ng Lord ang pinagdadaanan mo. Kaya nga si Lord, He sends His presence not just to comfort you, but to provide solution. Si Lord nagpapadala ng presensya niya, hindi para kay comfort ka lamang. Sabihin sa'yo, okay lang yan, nandyan lang ako. Hindi po. His presence is the answer. When you start to learn how to behold God, the peace that trespasses all understanding will be present. Amen? Nakita ng Lord yung suffering, desolation. Narinig ng Lord yung iyak. Okay? From the oppressors, for I know their pain and suffering. Alam niyo po ba mga kapatid, alam ni Lord ang bawat suffering mo? Hindi man yan alam ni pastor. Hindi man yan alam ni pastora. Mga kapatid, sa totoo lang ho, ang ating pastor at pastora, okay, kaya lang po nilang solusyonan ang mga bagay na kaya nilang solusyonan. Pero beyond what they can solve is for the Lord's work na. Amen? They can pray for you, they can intercede for you, but do not expect them to be a source of miracle. They could be a vessel of miracle, but not the source of miracle. Kasi alam niyo mga kapatid, minsan, sobra ho ang akala natin sa mga pastor natin, mga superhero. Amen po ba? Na kapag mayroon ka na, nasa gitna ka ng sunog, akala mo si pastor, may malaking cape sa likod, may Superman. Akala niyo gano'n si pastor. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo kahit anong gawin ninyo, ang pastor at pastora ninyo, hindi maglalakad sa tubig. Hindi kayang maglakad sa tubig mag-isa. Pag hindi sila kinakasihan ng Lord, if the Lord is not with them, they can't do the impossible. Amen po ba? Ang sinasabi ng Lord dito mga kapatid, it is the Lord. Yes, your pastors are a blessing to all of us. A blessing to you. Blessing po ba talaga mga pastor ninyo? Parang konti lang mo yata. Sino ko dito naniniwala blessing ang mga pastor ninyo? Blessing po ang mga pastor ho ninyo. Okay? Pero gusto ko po sana ninyong makita at malaman, hindi sila ang source ng solusyon. Sila po ay vessel. Sila po ay tagapangalaga. Okay? Pero ang source para maka-over ka sa mga suffering at pain at iyong pag-iyak, si Lord na yon. Amen po ba? God knows your crime. God knows your oppression, your depression, your anxiety. Amen? Kaya nga si Lord nagpapadala ng presensya niya. Binibigyan niya na tayo ng susi. Verse 8. Verse 8 po tayo. Then so I have come down to rescue them. Ito na. Sabi ko sa inyo kanina ba, hindi si pastor at pastora ang taga-rescue. Si Lord ang taga-rescue. Sila din ho, tagatawag din ho sila. Para ho silang barker sa jeepney. Tinatawag nila sa Lord, ang kapatid kong ito, nagsasuffer. They are your intercessors.
They are your prayer warriors. Amen? Pero alam nila, hindi sila ang taga-rescue. Si Lord ang taga-rescue. At kahit ikaw mismo, huwag mong i-consider yung sarili mong tagapagligtas, hindi ka si Jesus. Amen? Yung kino-consider ng Jesus sa Mindanao, hindi naligtas yung sarili niya eh. Amen? Hindi nga naligtas yung sarili niya. Paano pa kaya tayo? Ang tao ho hindi kayang magligtas. Si Lord lang ho ang kayang magligtas. Ang atin pong responsibility ay tumawag kay Lord. He is the one that will rescue from the hand of the Egyptians and to bring them up to the land that is good and spacious. Ito binababaan na tayo ng Lord ng pangako niya. Si Lord daw po ang pangako niya, He's bring us to a land that is good and spacious, to a land flowing with milk and honey. Amen? Hindi ka magkukulang. Ipo-provide sa'yo lahat. Lahat ng pangangailangan mo, lahat ng desires mo, lahat ng puso mo, ibibigay ng Lord. Kahit na daw, nasa gitna ka ng opposition. Itong Canaanite, Hittite, Amorite, Perizzite, and Hivite, and Jebusite. Ito tawag po dyan, opposition. Mga kapatid, ang buhay na ito ho, hindi buhay pag walang opposition. Lagi-lagi, meron lagi may opposition eh. Diba? Sa election, diba, laging may naglalaban? Sino iboboto mo na mayor? 3 yan, 4, or 5. Kung gaano karami ho yung tumatakbong mayor ng Bacoor. Pero lagi huyang may oposisyon. Ganon din po sa buhay. Akala nyo po mga kapatid, kapag ikaw ay na kay Lord na Kristiyano ka na, that the enemy will not do anything to you. No po mga kapatid. The more na ikaw ay nagiging committed kay Lord, the more ang enemy, the more po ang kaaway, the more si Satan, i-oppress ka and he will be your opposition. Amen? Kaya kailangan tayo nga laging binibehold si Lord eh. That's why we always have to behold God at all times. Bakit po mga kapatid? Because we know that the oppressor, the opposition is like a roaring lion waiting for someone to devour. Ang kaaway po, naghihintay lang siya ng pagkakataon na ikaw, si brother, si sister, si tita, si tito, magpaka-relax ka. Andyan ka lang sa gilid. Ay, answer prayer na ako, pastor eh. Wag muna akong mag-pray, saka na. Pag may problema na ulit. Eh, ang kaaway ho, yan ang hinahantay na kaaway, yung ma-relax ka. Ay, ito, relax to. Makagat nga ng konti. Makurot nga ng konti. Lapain ko na nga to. Mga kapatid, ganyan ang hinihintay ng kaaway. Mga kapatid, you need to understand what the Bible tells us in John chapter 10 verse 10. The enemy's plan is to steal, to kill, and to destroy. Kuha niyo po ba ako mga kapatid? May opposition pa rin po tayo. Kaya nga pag alam mo may opposition, ibig sabihin kailangan lagi kang active. Kaya lagi kang alert. Kaya kailangan kang gising. Amen? Kasi away natin, naghihintay lang yan ng pagkakataon para pabagsakin ka. Amen po ba? Now let's go to verse 9. Ito po yung last verse natin. Amen? Sabi dito, now behold the cry of the children of Israel. Kanino ko pa po sinasabi that we should behold God? Do you know that you can never beat God from beholding you? Kahit na anong level ng beholding natin kay Lord, hindi natin matatalo si Lord how He beholds us. Mas obsessed pa si Lord sa iyo. Yung beholding, it means obsession. Obsession. Alam niyo mga kapatid, sobrang obsessed ni Lord sa iyo. Kilala ka niya by name? Sobrang obsessed si Lord sa atin. Alam niya kung gaano karaming buhok na nasa ulo mo. Ganyan ka-obsessed si Lord sa iyo. Sabi nyo, now behold the cry of the child. Pero mo, si Lord, He is a God that is big. Marami siyang kailangan problemahin, marami siyang kailangan pagtaunan ng pansin. Pero si Lord, alam niya ano yung specifically pinagdadaanan mo. Why? Because He beholds you more than you behold Him. Kuha niyo po ako. That's why, mga kapatid, don't you ever think that God doesn't know you. Don't you ever think, huwag niyo pong isipin na sorry, hindi ka kilala at hindi niya alam ang pinagdadaanan mo. No, He knows everything.
He's an all-knowing God. He's an all-knowing God. Amen? The children of Israel has come to me and I also seen how the Egyptians oppressed them. Alam ng Lord, bawat detalye ng buhay mo. Alam ng Lord yung detalye ng buhay mo, ng asawa mo, inaaway ka. Okay? Na yung mga anak mo, nagre-rebel sa'yo. Okay? Na pumupunta ka ng church, nakangiti, pero uuwi ka malungkot. Alam ng kaaway na nagsastruggle ka sa eskwela, sa school, nagsastruggle ka sa finances, nagsastruggle ka sa buhay, hindi mo alam kung magsastay ka ng church o maghahanap ka ulit ng church. Alam ng Lord ang detalye ng lahat. Amen po ba? At si Lord nagre-respond sa atin ng presensya niya para makita mo na ang sagot ay wala sa tao. Ang sagot ay wala sa labas. Ang sagot ay nasa presensya ng Lord. Actually, ang sagot wala nga sa puso mo eh. Diba ang taong lagi sinasabi, follow your heart. Sundan mo lang yung puso mo. Sabi po ng Bible, the heart is deceitful of all things. Ang pinaka-deceptive daw po na parte ng buhay ng tao, puso. Amen? Kasi heart means flesh. Heart means kagustuhan. Hindi lahat ng gusto mo gusto ng Lord. Amen po ba? Kadalasan niya, ang gusto mo, hindi gusto ng Lord. Eh. At lahat ng gusto ng Lord para sa'yo, hindi mo gusto. Kuha niyo ako? Mga kapatid, bigyan ko yung example. Ako po ay pinalaki ng pastor's parents. Ako po ay pastor's kid. Ang akin pong nanay, naging pastor po since 1994. 94-95, kung di po ako nagkakamali. Ang mom ko po ang unang, isa po sa naging unang pastor po ng aming lumang church sa Marikina. Okay? So ako po ay lumaki na talaga sa pastoral background. Ang father ko po, nung umuwi po siya galing Japan, nagpastor din. So ako po, I'm under church. Ako po ay lagi nag-church, okay? Pero hindi po ako dahil sa nag-church, ako po ay maka-Diyos na. Hindi po ako maka-Lord since 21 years old. Na-born again po ako, totoo, 21 na ako. Ever since lumabas ako sa mundong to, Kristiyano na kami. Okay? Alam niyo mga kapatid, isa po sa mga pinaka-ayoko na mangyari sa buhay ko ang magpastor. Alam po yan ng parents ko, alam po yan ng akin pong mga magulang. Kasi po bakit ko ayaw magpastor? Number one ho, daming titira sa'yo dyan. Saksakin ka sa likod. Amen? Kaya pag buksan nyo ho yung spiritual na mata nyo, yung mga likod ng pastor nyo, punong-puno ho yan ng kutsilyo sa likod. Ganyan ho ang buhay pastor eh. Ganyan talaga ang buhay ng mga pastor. Kaya ayaw ko talagang magpastor, number one. Number two, feeling ko, ang pagpapastor, hindi na magaganda buhay mo dyan. Number two. Number three, alam ko yung kabigaran, alam ko yung burden. So, never in my wildest dreams na gusto ko magpastor. Yung gusto ng Lord, hindi ko gusto. At ang gusto ko, hindi gusto ng Lord. Amen? Pumunta po ako po ay naka-receive ng prophetic word kay Lord. Sino ko dito naniniwala sa prophecy? Naniniwala ka ba si Lord pwede mag-usap sa iyo prophetically? Okay? Si Lord doon nangusap sa akin November of 2011. Isang buwan bago po ako ikasal. Kinasal po ako December of 2011 eh. Okay? Ako po ay married na for 14 years. Okay? Mukha lang kung hindi, pero 14 years na po kami mag-asawa ng misis ko. So, November of 2011, naka-receive ako ng word kay Lord. When I was praying sa room ko po, sabi ng Lord sa akin, I'm gonna take you in a higher level. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng higher level. Akala ko yung higher level, dadalhin ako ng Panginoon sa ibang bansa. Kasi expectedly, pupunta po talaga ako ng ibang bansa after ko pong ikasal. Akala ko yun yung higher level. Until, kinasal kami ng December 2011, ako po pumunta ng UK ng January 2012, okay? Ako po ay naging part kami ng aming ministry, pastor. Nung aming ministry sa Pilipinas na mayroon pong daughter church po sa UK. Pagsampa ko dun sa church, sabi ng Lord sa akin, this is not your church. This is not your place. Okay? So nagtagal lang po ako ng church na yun, 1-2 linggo. Hindi ko po alam, mga 1 buwan yata, hindi ko na po matandaan. So hindi po ako nagtagal sa church na yun, umalis po ako. Sabi ko po dun sa pastor, may pinapagawa sa akin si Lord eh. Wala dito sa church, so I have to go. So nirelease naman po ako ng pastor with a blessing. Well, anyway, nung lumabas po ako ng church,
ang una ko nahanap, mga grupo ng Pilipino naghahanap ng church. Naghahanap ng mag-aaruga, naghahanap po ng magbe-minister sa kanila. Alam niyo mga kapatid, na-realize ko, ang calling, hindi mo pala hinahanap, ang calling ang hahanap sa'yo. Ulitin ko ang calling hindi mo hinahanap, ang calling ang hahanap sa'yo. Hinahanap ako ng calling. So ang ginawa ko po, instantly, kasi nga po ako po ay Bible study leader, ako po ay youth leader, ako po ay young professional leader, doon ako po ay nasa Pilipinas pa. So ginather ko po sila, Bible study ko, minentor ko, dinisciple ko, pero ang mentality ko, pastor, gagather ko lang to, maghahanap ako ng pastor nila after. Hanap ako. Nag-launching kami ng church April 22 of 2012. That was what? Ano na po to? 14 years ago o 13 years ago. So 2012 po, na-start po kami. Wala pa po sa isip ko, pagpapastor ako. Ginather ko lang sila, basta naghahanap pa rin ako ng magpapastor. Tinawag ko nga yung mother-in-law ko, yung nanay po ni Pastora Sara. Sabi ko, ma, baka gusto mong magpastor. Sabi ng mother-in-law ko, hindi, ikaw ang magpapastor niyan. In denial pa rin po ako. Amen? Alam niyo mga kapatid, yung sinasabi ni Moses kanina na oppression, depression, problema, pinagdaanan ko lahat yan. Amen? Sa gitna po ng problema, na-realize ko na takbo ka ng takbo sa bagay na kung saan mararanasan mo ako. Alam niyo mga kapatid, nag-surrender ako kay Lord. Sabi ko, Lord, ayoko nang tumakbo. Gusto ko na lang yung presensya mo. Doon ko naayos ang lahat. Na-realize ko, pastor pala ako. Na-realize ko, ako pala ay part ng kingdom ng Panginoon. I surrender my life to the Lord. Amen? At alam niyo mga kapatid, baka tanungin niyo sa akin, Pastor, perfecto ba buhay? Hindi ho. Hanggang ngayon, may pinagdadaanan pa rin po kami. Hanggang ngayon, may problema pa rin po kami. Pero nakita namin yung sekreto. Ang sekreto po para magtagumpay ay hindi yung absence ng problema. Ang sekreto para magtagumpay is nandyan yung problema pero nandyan pa rin si Lord. Amen po ba? Ulitin ko ang sekreto po ng buhay ay hindi yung absence ng problema. Okay? Ang sekreto po, nandyan yung problema para nakatingin ka pa rin kay Lord. Amen po ba? At ito po yung bagay na gusto sabihin sa inyo lahat dito. Amen? Alam niyo mga kapatid, here's what I feel in my heart. Hindi kayo magtatagal sa lugar na to. Dito sa place na to, hindi kayo magtatagal. I feel in 1 to 2 years, God will put you somewhere. Put you somewhere. Somewhere big. Amen? Parang di yata ako kayo naniniwala sa akin. Di yata kayo naniniwala kay Lord. I do believe that in the next 1 to 2 years, God will take you in a bigger place. In a bigger place. Amen? Dito po sa Bacoor. Because this is where God called you to be. But Pastor, I saw earlier when I was praying earlier, when I was worshiping earlier, there's something, the Lord is going to use you somewhere in Sukat, Parañaque. Kasi word ng Lord sa akin kanina, sukat. Hindi ko po alam kung may mag-anak kayo sa Sukat, Parañaque. Hindi ko alam kung meron kayong connection sa Sukat, Parañaque. Pero God is giving me a word about Sukat. Okay? And sabi ng Lord sa akin, Sukat, Parañaque. And I do believe, mga kapatid, that in the next 1 to 2 years, God will not just expand beholding Jesus dito sa inyong manger sa Bacoor. God will expand you mightily outside. Amen po ba? But the key here, mga kapatid, is to behold Jesus. Amen. Every prophecy is not automatic. Okay? Pag nagbibitaw po ng word ang Lord sa atin, hindi po siya yung parang magic na lalabas ng husarapan natin. Ito po ay hindi automatic pag hindi mo binobehold si Lord. Kailangan mong lakaran yung word. Kailangan mo siyang lakaran. Kasi gaano man kaganda, gaano man kalawak, gaano man kabigat yung word ng Lord, pag hindi mo nilakaran yan, hindi mapapulfill yan. Amen po ba? That is why today I do believe that this church will be used mightily in the whole Cavite. Amen? Maraming bagay na alam ninyong nangyayari dito sa Cavite na hindi maganda, hindi maayos sa gobyerno, sa community, sa nangyayari po sa paligid. Amen? At habang nagdidilim po ang probinsya ng Cavite, kailangan magdingding ng mga tao na tinawag ng Panginoon.
Amen po ba? Kung gusto natin ng pagbabago dito sa probinsya ng Cavite, hindi natin kailangan mag-asam ng bagong gobyerno. Amen? Hindi po ako nag-aaklas, by the way, hindi po ako nag-aaklas sa gobyerno natin. Pagpalain po yung gobernador, mayor ho ng Bacoor. Okay? Pero mga kapatid, hindi po pagbabago ng gobyerno ang solusyon. Ang kailangan po pagbabago ng puso. At hanggat hindi nagniningning ang church, ang kingdom ng Panginoon dito sa probinsyang ito, hindi tayo makakita ng grabing revival dito sa probinsya. Kaya nga po, I do believe and I prophesy over this church that in the next 1 to 2 years, you will discover how to truly behold Jesus like never been before. You will desire for the presence, you will desire for prayer, you will desire for the gathering, to honor and to acknowledge the presence of God. How Moses honored the presence. That's the key here. That's the key. Amen? Ang key ho dito, paano mo ba ino-honor yung presence ng Lord? Amen? Parang hindi ko yata maintindihan yung sinasabi ni Pastor. Hindi nyo po talaga maiintindihan kasi it's beyond your current capability. It's beyond it. Amen? Pag sabihin sa iyo na isang tao na isang araw magiging piloto ka, hindi ka pa nga nakasakay na eroplano, maniniwala ka ba? Hindi po, di ba? Pag si Lord nagbitaw ng word sa iyo, it's beyond your norm. It's beyond what you have. Amen po ba, mga kapatid? Mga kapatid, hindi mo man ma-imagine yung bagay na i-release ng Panginoon dito sa church. You have to stand on it and you have to believe on it. Amen po ba? Mga kapatid, may magandang plano si Lord sa church na ito. And I'm not saying that because ako po ay inyong speaker today. Sinasabi ko po ito kasi ito talaga yung nararamdaman ng puso ko. Nararamdaman ko po habang ako ay nagpupuri kanina, habang ako po ay kinakausap ng Panginoon kanina. There is a big calling that God has placed over this church. Amen? May mga panahon na iniisip ni pastor at pastora, isarado na lang kaya yung church. Itigil na lang kaya itong ginagawa namin. Itigil na lang kaya natin itong ministry na ito. Pagod na kami. Alam nyo mga kapatid, in the midst that you are about to quit is the season that God is strengthening you for the next season. Amen? Kaya huwag kayong bibitaw sa panangwagan ng Panginoon. Amen? Huwag kayong bibitaw kahit na hirap ka na. Pag hirap ka na, manghingi ka ng strength kay Lord. Lord God, kailangan kita. May word ka sa akin. May pangako ka sa akin. But I want to continue with your strength. Amen po ba? So, sa oras pong ito mga kapatid, I would like to ask everyone to stand. Tayo po'y tumayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen. I do believe today that God has a word for each and every one of you. Kailangan mong manampalataya kay Lord na may gagawin siya sa buhay mo. Amen? Hallelujah, Jesus. I feel a sense of hunger here. A sense of hunger. May mga tao po today that you are lost. Saan ba patungo ang buhay ko? Saan ba patungo ang life ko? Saan ba ang direksyon ng buhay ko ngayon? You do not know where to go. But right now, God is giving you enlightenment. Binibigyan ng enlightenment ng Panginoon, ng answer ng Panginoon, ng clear mandate kay Lord. Clear mandate. Amen? Sa oras pong ito, mga kapatid, as our worship team leads us in worship, I would like to call people today. I would like to call people today na gaya po ni Moses tinatawag ng Lord. God is calling you from the midst of your wilderness. God is calling you from the hands of His presence. And God is waiting for people to say, Lord God, here I am. Kung ikaw yun, and you're ready to say to the Lord God, here I am, just come here in front and we're gonna pray for you. Lumapit po kayo mga kapatid, and I'm gonna pray for you. If you want a fresh word from the Lord, if you want to have a fresh and feeling kay God, just come here in front, please. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Here in your love, there's no place I would rather
Amen, amen, amen. Iliyabakon darabasotro yebebebe yarabakanda basekitra yababababase. Hirabakanda basotro yababababase. O purihin ka aming Diyos. For everyone po that is here in front, kayo, sa mga tao po na nandito po sa harapan, just fix your eyes on Jesus. Kung gusto niyo po itaas ang inyong mga kamay, if you wanna just honor the Lord today, just fix your eyes upon the Lord. Ako po ay tao lamang. I can't do anything for you apart from the Lord. Today, God is touching you. God is speaking to you. Alam niya yung pinagdadaanan mo. Alam niya yung iyak mo. Alam niya yung bigat na iyong kinakarry with the Lord. He knows your struggle. He knows your pain. He knows your sorrow. He knows your sadness. Hallelujah, Jesus. Oh, riyababababase. Riyababababase. Purihin ka, dakilang Diyos. There's no place, Lord God, we would rather be. It is only through your presence, oh God. Yes, Jesus, set a fire, Father. Set a fire in our hearts, oh God. We want revival fire today. Set a fire down in my soul. Shekoria baba baba ye. Eria baba 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 ye. More of you, God. I want more. Eria baba baba ye. Shekoria baba baba ye. Eria baba baba ye. I want more of you, God. Set a fire, oh God. I want more. Oh, we behold our Father. We behold our King. We behold our Jesus. Set a fire, Lord. Set a fire. I want more. I want more. I want more of you, Jesus. Shekoria baba baba ye. Yera baba baba ye. Set a fire. Set a fire. Set a fire. Eria baba 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 ye. Shekoria baba 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 ye. Eria baba baba ye. Yindara bakanto. Eria baba baba ye. Set a fire down in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more. Jesus. Jesus. Set a fire, Lord. Set a fire, Lord. Set a fire down in my Set a fire, Lord. Set a fire, Lord. that I can't control. Set a fire, Lord. Set a fire, Lord. More of you, Eria baba baba ye. Eria baba baba baba. I want more. We want more of you, Jesus. 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 I want more. I want more. Eria baba baba ye. Eria baba 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 ye. Sa lahat po natin sa harapan, taas po ninyo yung mga kamay sa Panginoon. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Lift up your hands. Eria baba 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 ye. Shekoto ya baba 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 ye. Set a fire Yes, down in my Jesus. soul. Fill them with your fire. Fill them with your fire, Lord. I want more of you, God. I want more. Shekoto ya baba 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 ye. Set a fire Hallelujah, down in my Jesus. soul that I can't contain, Set a fire, Lord God. 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 Set a fire. Fire. Fire, oh God. Eria baba baba say.
Shekotroya bababa. Set a fire. Set a fire. Set a fire. 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 Fire, Jesus. Set a fire, Jesus. Set a fire, Jesus. Set a fire. 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 Set a fire, Jesus. Set a fire. Set a fire, Jesus. Set a fire, Jesus. Set a fire, Jesus. Set them on fire, oh God. Set them on fire, oh God. Set them on fire, Jesus. Shekotroye. Ria baba baba so. Set a fire in my soul. Set a fire, Jesus. Set a fire, Jesus. Set a fire. Set a Jesus. Set a fire, 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 Jesus. Set a fire. Set a fire. 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 Set a fire out in my soul. Fire. 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 I want more of you. Area baba. Set a fire out in my soul that I can't contain, that I can't control. I want more of you. Hindi na Lord sa nakalipas, but God sees your future. Your future, your past doesn't matter for the Lord. Alam ng Lord lahat ng mga pagkakamali, alam ng Lord lahat ng mga bagay na hindi tama na nangyari sa life mo. And God doesn't judge you with your past. God sees you with your future. The Lord, the reason why God has took you out of the darkness, out of that pain and sorrow, out of the hand of the pit, out of the hand of a life of darkness. You've been abused, you've been used, you've been threatened and frightened in life. I saw a lot of fear in you in your past. But God says, I'm gonna take you from your fear to your freedom. From being fearful to be free. In the mighty name of Jesus. For you have a beautiful testimony. A beautiful testimony in which dinisenyo ng Panginoon para sa life mo. It's a testimony that will set people free from captivity. Kung marinig lamang ng tao kung ano ang mga pinagdaanan mo sa buhay, sila maniniwala na ang Diyos ay buhay. They will know that God is alive and real. Once again, you are not judged with your past. You are defined by God's future in you. Remember that. Remember that in Jesus' name. Fire of the Holy Ghost. 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 Jesus. Jesus. Kung meron pa po hindi pa po ako napapag-pray, just come here in front. Come here in front. If I haven't prayed for any other people yet, pag hindi pa po kayo pag-pray, punta po kayo dito sa harapan. Jesus. Orya korya sotro yebe bebe yara bakando sotro yebe bebe sotro ya ba 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 so. Yerya kamda ba 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 se. For your God is your consuming fire. For your God is your consuming fire. For your God is your consuming fire. And He will sustain. He will sustain. He will sustain. He will sustain. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
Oriakando bayaba sotro yaba baba 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 se. Iriakanda bayereba sotro yaba baba 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 baba. Iriakonda baba 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 sotro yaba baba baba se. I saw you. The Lord is showing me a vision. Nasa harap ka na isang wardrobe and you are choosing between what to wear. What to wear? Isang palda na kulay dark blue o isang palda na kulay red. And God says to let you know, God's word for you is to change the things that is usual. Mga bagay na kinagawian na, mga bagay na normal mo nang ginagawa, but God wants you to be more unconventional. God wants you to wear that red dress that shows passion for Him, passion for Him. And God says, I am doing a new thing to you. May bagong bagay na gagawin si Lord sa buhay mo, but you need to wear that robe of passion for Him, to behold Jesus like never been before. That new thing, yung bagong buhay, bagong bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo will not happen unless you wear that new passion comes from Him, that comes from the Lord. Jesus set her heart in passion for you. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. For I break every wilderness over her in the mighty name of Jesus. Every season of wilderness, you will replace that with a season of plentifulness. For spring is coming. For spring is coming. Bagong tubo, bagong bunga, bagong panahon, bagong siglo. There is a new beginning. New beginning. New beginning in Jesus' name. New beginning in Jesus' name. I can see the hand of God touching your heart. And God says, I'm holding your heart at my palm and I'm making it soft for me. You are a man, isa po kayong tao na mahirap maniwala, mahirap manalig. Pero today, as you hear the word of the Lord, something in your heart changes. Habang tumatagal, pinapalambot ang puso mo. Hindi dahil sa bago ang narinig mo sa harapan, kundi ang salita ng Panginoon, you allow to interfere over your heart. Because God says, I'm gonna use your heart mightily. I am going to use your heart. I am going to use your heart. Because your heart is precious and your heart is kind. There is a tender-heartedness in you that God will use for my glory, for His glory, in Jesus' name. For you will discover a new sense of worship like never been before. Isa kang tao na sinabi mo na kay Lord minsan, Lord, binigay ko na ang lahat. Bakit parang walang nangyayari? Lord, inoffer ko na ang lahat. Parang walang nangyayari, Lord. I've been empty and down. I've gave up everything just for you. But what is the purpose? What is the purpose, Lord? God says to me to let you know, the purpose is to make you more empty, so that God can fill you with more. God has to empty you with your opinions. God has to empty you with your own perceptions. God has to empty you with all your concept. Because God wants to fill you with His concept, with His plans and ways. In Jesus' name, you will discover the real worship. Real worship, real, genuine, and raw worship, na kahit sa bahay mo habang kumakanta ka, dadalawin ka ng Lord. Dadalawin ka niya.
In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Servant heart, oh God. Servant heart. Servant heart, oh God, in Jesus' name. Servant heart, oh God, in Jesus' name. Yes, Jesus. Passion for souls, passion for young people. Passion for souls, passion for young people, oh God. Passion for souls and passion for young people. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. For you are like David. For you are like David, King David. Every time you play your string, God listens. God sees. And God has your attention. Ang sinasabi ng Panginoon ngayon, just play. 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 Remember, si Lord in-elevate si David, and the key is worship. The key for your next elevation in life is through your worship. The greatest goal in life is to worship Him. Oh, Jesus. A pure heart, a pure worshiper. A pure heart and a pure worshiper. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Father God, you have a plan for this man. You have a great plan in the mighty name of Jesus. Brother, why am I seeing airplanes? Airplanes. I saw big, small, big airplanes. Because God says, I'm going to take you somewhere. I'm going to take you to the farthest place that you know. At huwag mo isipin na wala ng plano si Lord sa iyo, because God has a mighty plan for you. A mighty plan for you. A mighty plan for your life. But God is making you aware. Nire-remind ka ng Lord, wherever I take you, don't you forget about my presence. Don't you forget about my presence. Don't you forget about my presence. Kauhawan mo lalo si Lord habang pinagpapala ka niya. Habang pinagpapala ka niya. Don't you forget about the Lord. In Jesus' name. For God will take you places in Jesus' name. Amen. Can I call our pastors? Or, sorry. And I'll pray for them. I'll pray for your pastors right after. Yerobakando so biandros yeki abotro sotre yababababaso. Yakanda basotro yababababa seketre yaba. Yerabakanda baseketre yabababababa sotro yabababababa se. For you will be more thirsty for God like never been before. For you will be more thirsty for God like never been before. Panginoon, bigyan mo siya ng grabing kauhawan sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Can I ask everybody right now to just lift up your hands to your pastors? Lift up your hands. Lay hands po natin ang inyong mga pastor. Can I have a catcher at the back? Pwede po ba nating magkaroon ng catcher for our pastors just in case? Lift up your hands. Pray for your pastors. Harabakunda rabasotro yababababa se kamiria rabakando sotro yabababa se hiriakando sotro yababababa se ketria rabakanda baye hiriakando riabababa sotro yabababa se ketria raba hiriakanda baye riabababa se ketria raba. Father, I honor you and I bless you for the lives of the dear pastors of Beholding Church or Beholding Jesus Church. Panginoon, sa oras na ito, thank you for the life of Pastor Eric, Pastor Amy, oh God, that is the shepherd
lead pastors, lead ministers, O God, Panginoon, ng church na ito. Aming Ama, ang nakaraang 2 taon ay hindi madali sa buhay ng mag-asawang ito. It's like up and down, up and down, up and down journey. Up and down journey. There are times that they want to give up. There are times that they want to quit. But Father, you have never leave them nor forsake them. Hindi mo sila iniwan. Hindi mo sila pinabayaan, Panginoon. You're always sustaining them. Panginoon, you're with them in their lowest of lows. You are with them in the most saddest part of their lives. But Father, today, in the mighty name of Jesus, you are elevating them. Today, Lord God, you are taking them at a higher level, in a higher level of ministry, in a higher level of pastoring, in a higher level of apostolic and prophetic ministry here in Bacoor and here in the province of Cavite. In Jesus' name. For I see somebody in the middle of the both of you that you will take care, that you will look after. I know, God knows that you are longing and you're praying for a child. For this is the season. For this is the season of giving birth. For this is the season of giving birth. A season of giving birth, both for a child and both for a deeper burden. For you are called for such time as this. A Joshua anointing, a Joshua anointing, an Esther anointing. For you are going to be a prophet for the province. You will be a prophet for the province, a prophet for the city. The birthing season begins. Birthing season begins. Father, an apostolic mandate. An apostolic mandate. For you are unique. For you are one of a kind. For we renounce every comparison. For we renounce every negative word spoken against these pastors. In the mighty name of Jesus. Tinatanggal namin sa kanilang mga likod ang lahat ng akusasyon, lahat ng mga mabibigit na mga bagay that was thrown at them. They are not defined by the accusations. They are not defined by the negative words. In Jesus' name. A fathering and mothering anointing. In Jesus' name. I see a women movement that you will be heading here in the province of Cavite, Pastora. A women movement. And the people that will be part of this women movement here in Cavite are the ones that needs the Lord the most. The abused women, the widows, mga babae na hindi na kinakalinga, hindi na minamahal. You will lead them. You will lead them. You will lead them to Jesus. Hallelujah.
O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. I honor you today. I honor you today. I honor you. Father, I am excited for what you are about to do here in this church. Sa loob ng 2 taon, Panginoon, sa susunod na 2 taon, magbabago ng, there will be a drastic change over this ministry. Drastic change in the next couple of years. And I prophesy and I declare that over this ministry in Jesus' name. Salamat sa iyo, Panginoon. I honor you, O God. I honor you. I honor you. I honor you, Father. I give you back, Father, all the glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pastor, pwede po bang ipag-pray niyo po yung youth pastors po namin? Yung youth pastors po, please come here. Praise. Oh, now I understand why. So you are the youth pastors. Amen. Pwede ba tayong tumayo pa isang beses na lang? Let's lift up our heads to our youth pastors. Now I realize kung bakit yun yung word ng Lord sa buhay ninyo pareho. Because you are the youth pastors. I see beholding Jesus as a church filled with young people. I see this church, a church that is filled with young people. Ang magiging machinery ng church na ito ay young people. And today, Father, I lift up to you the youth pastors of this ministry. Because, Father, you will place upon them today a great burden for the young people. A great burden for the young people. Oh God. And Father, they will set a standard of holiness sa mga kabataan. A sense of holiness sa mga kabataan. They will not compromise. They will not compromise. They will not compromise. Instead, Father, they will set a standard over every young people, how to live, how to act, how to worship, and how to serve. In Jesus' name. Father, let the lives of these young leaders change like never been before. Do not let anyone to look down on you because you are young. Huwag mo hayaan na ang mga tao ay mag-look down sa inyo because you are young. No. You are called for such time as this. For you are called for such time as this. Place upon this couple, these youth leaders, oh God, a great burden. Burden. Pastor, there is such thing as Bacoor State University. Cavite State University. Because right now, I saw the State University. There will be a campus ministry that both of you will set up there. I don't know if there is already. I don't know if it's going to happen. I don't know if you're planning something. But God says, I'm placing a burden upon the both of you, upon the State University of Cavite. In Jesus' name. Jesus' name, Jesus' name, Jesus' name. Magkakaroon po kayo ng service. Mangyayari school night. Hindi ko alam, Wednesday night, Thursday night.
Nakita ko po yung service niyo filled ng mga kabataan, naka-uniform pa. Kabataan, naka-uniform pa. Amen. Thank you for the lives of our youth pastors, of our young leaders. In Jesus' name, in Jesus' name.